makaabala sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. At ihanda po natin ating mga sarili, ang ating mga isip, ang ating mga puso para po sa salita ng Diyos na maririnig natin ngayong araw na to na ihahatid sa atin ng ating kapatid sa Panginoon, si San Gauden Reyes. Parang sobrang seryoso naman po ng umagang ito para sa atin. I-lighten up po natin ang bahagyan. Good morning po! Ayan, parang medyo maganda po ang gising natin at malakas po ang unang good morning nyo. No? Kasi nung mga nakaraan, pag bumabati po ako ng good morning, medyo morning, ganun lang. Pero ngayon, medyo lively naman. So, kumusta po tayong lahat? Medyo malamig po ang panahon ngayong umaga, pero praise God, nandito po tayo. Ayan. So, ang atin pong binasa ay nagmula sa Luke chapter 8 verses 10 hanggang 12. So 3 verses lang po ang pag-uusapan natin ngayon. Ito po ay isang talinghaga. No? Pag-uusapan po, ang binanggit po dito sa ating mensahe ngayon ay dinidescribe po nito yung kahulugan ng talinghaga na binanggit ni Jesus Christ sa mga tao nung nag-preach siya sa tabi ng ilog. No? So ngayon, bago po tayo magsimula, ano nga po ba ang ibig sabihin ng talinghaga o parabola? Ayan, para sa mga nag-aaral sa school, no? Tinuturo po ito sa school yung kaibahan ng pabula at parabola. Naaalala niyo po ba ang kaibahan ng parabola at pabula? Yan. Sige, sa mga kabataan, sino nakakaalala ng kahulugan or pagkakaiba ng parabola at pabula? Sige, ano nga ulit ang pabula? Ito ay ang mga kwento o panitikan na ang mga characters doon ay mga hayop, ganyan. Yung mga walang buhay na mga bagay, kunyari ang mga cabinet, ganyan, nagsasalita. Yung mga hayop na hindi naman talaga sila verbally ay nakakapagsalita ng salita natin, pero sila yung main character ng mga kwento na yon. Yun po yung pabula, no? Ang parabola naman po sa madaling salita, ito ay ang mga kwentong makalupa ngunit may makalangit na kahulugan. Okay? So ito pong pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa isang parabola na kinuwento ni Jesus Christ sa mga tao. Ang mensahe po natin ngayon ay hinati lang po natin sa 2 punto. Number 1 ay ang layunin ng talinghaga or ng parabola, at ang pangalawa po ay ang kahulugan ng talinghaga o parabola. Saglit po tayo manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat sa pagkakataon na kami po ay muling makakapagsalo-salo, Panginoon, sa iyong mga salita, makakapakinig, Panginoon, at makikibahagi, Lord God, sa spiritual blessings na inihanda mo para sa amin ngayong umaga. We thank you, God, for the people, Panginoon, na idinako mo dito sa aming iglesia sa umagang ito, Lord God, that we believe that it is not by chance, Panginoon, na kami ang tinalaga mo para sa araw na ito na makapakinig ng mga salitang ito. Ang dalangin po namin, Lord God, na sa pagpili mo sa amin ngayong umaga ay matanggap po namin, marinig namin at maunawaan po namin ang iyong mensahe, Lord God. At patuloy, Lord God, na i-convict mo po ang aming mga puso nang sa gayon, O Diyos, ay mai-apply po namin ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Holy Spirit, we continually welcome you in the midst of us. Patuloy, O Diyos, na iparanas mo po sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hipuin mo ang aming mga puso at baguhin kami, Panginoon, into a Christian you want us to be, Lord God. Salamat, Lord, sa ino po namin pinagkakatiwala ang lahat at ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Pag-usapan po natin ang parabola na ikinuwento po ni Jesus Christ sa mga tao. First point po natin ang layunin ng parabola o ang layunin ng talinghaga. So si Jesus Christ po, bago po itong text na binasa natin, pwede po ba natin i-flash sa screen? Ayan. Bago po itong text, bago yung Luke chapter 8 verses 10 to 12, bago po dumating yung verses na yan, sa mga naunang verses, sa Luke chapter 8 verses 4 hanggang 8, ikinuwento po ni Jesus Christ yung parable of the sower. Yan, ikinuwento niya po, sa pagkakaalala po natin, ito po ay pinreach ni Pastor JP last month, yung naghasik ng binhi sa kalsada, tas tinuka ng ibon, ganyan, naghasik ng binhi sa mabato, ganyan, sa madamo, tapos sa matabang lupa. Yun, kung naaalala po natin yung kwento na yun, yun po yung diniscuss ni Jesus Christ bago dumating dito sa verse na ito. So,
after nun, after magturo ni Jesus Christ sa mga tao, so tapos na yung pagtuturo niya. Merong smaller group of disciples na tinanong nila si Jesus Christ. Sabi nila, sa verse 9, kung babasahin po natin yung verse 9, ang sabi doon, itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sa record naman po ni Matthew, sa Matthew chapter 13, verse 10, ang sabi po doon ay lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po kayo gumagamit ng mga talinghaga? Yan. So ang question nila, number one, ano yung ibig sabihin ng talinghaga na yon? Yung mga naghaksik sa bato, naghasik sa tabi ng kalsada, tapos tinuka ng ibon. Sabi nila, Jesus, ano po yung ibig sabihin nun? Tapos pangalawang tanong nila, bakit po kayo gumagamit ng talinghaga para sa kanila? Kasi ang talinghaga, di ba, ang katulad ng definition natin kanina, ang mga parabola ay mga kwentong makalupa pero may makalangit na kahulugan. So, doon sa part na yon, mauunawaan natin na yung kinuwento ni Jesus Christ doon sa mga tao, no, nung time na yon, yung parable of the sower, hindi niya inexplain sa mga tao kung ano ibig sabihin nun. So, naintindihan lang nung mga disciples yung ibig sabihin nun dahil sinabi na ni Jesus Christ sa kanila sa part na ito. Sa part na ito na. Pero nung nagturo siya, as is yung parable na sinabi niya lang sa mga tao, ganito, ito yung parabola, ganito, ganyan. Walang explanation after. No? So, ang ibig sabihin, wala na yung mga tao nung sinabi ni Jesus Christ ito or nung sinabi ng mga disciples yung text natin. No? So, verse 10, pwede po ba natin i-flash? Sabi dito, sumagot si Jesus, ipinagkaloob sa inyo na maunawaan ang mga hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng talinghaga. So, meron po palang dalawang uri ng tao, may dalawang ways pala kung paanong inaabot tayo ng Panginoon ng mensahe niya. Number one, yung isang tao, pinagkalooban niya ng kakayahan na maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos at yung pangalawa namang way ng Panginoon ay gumagamit siya ng mga talinghaga. So balik tayo dun sa tanong ng mga disciples, bakit nga ba gumagamit ng talinghaga ang Panginoon? No? Mas mahirap, sa totoo lang, mas mahirap siyang maunawaan. Diba? So kung babasahin natin yung talinghaga na ginamit niya, parang magtataka tayo, bakit nga ba gumamit ng talinghaga si Lord? Pwede niya namang diretsuhin yung mga tao na ganito ang kaharian ng Panginoon. Kapag hindi kayo sumunod at hindi niyo tinanggap si Jesus Christ, mapupunta kayo sa impyerno. Ganun lang kasimple. Pero bakit gumagamit siya ng mga talinghaga? Yan. So, sagutin po natin yon. So, gusto ko lang pong basahin ulit yung buong verse 10, sabi dyan. Sumagot si Jesus, ipinagkaloob sa inyo na maunawaan ang mga hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos, ngunit sa iba na may sa pamamagitan ng talinghaga. Sa susunod na part, sabi dyan, nang sa gayon, tumingin man sila'y hindi sila makakakita, at makinig man sila'y hindi sila makakaunawa. So, parang medyo confusing po siya, no? Ano ibig sabihin nun? Bakit gumagamit ng talinghaga ang Panginoon tapos ang explanation niya pa, nang sa gayon tumingin man sila ay hindi sila makakakita at makinig man sila ay hindi sila makakaunawa. No? Gusto ko po kayong bigyan ng dalawang konteksto. Bakit po sinabi to ni Jesus Christ? First context natin, yung original context niya, ay kung babalikan po natin yung Isaiah chapter 6, doon po ay, kung babasahin po natin yun yung chapter sa Isaiah kung saan ay tinawag ng Panginoon si Isaiah para maging propeta. No? So, diniscuss po doon sa Isaiah chapter 6, yung time na sabi ni Isaiah, nakita ko ang Diyos na nakaupo sa napakataas na trono, tapos ang kanyang robe ay nakakalat sa buong templo, tapos ang sabi niya, kawawa ako, kasi nakita ko ang Panginoon. Kasi nung time po na yon, ang perspective, pag nakita mo ang Diyos, mamamatay ka. No? So sabi niya, kawawa ako dahil nakita ko ang kalwalhatian ng Diyos. So ngayon, mayroong isang anghel na lumapit sa kanya tapos may dalang charcoal tapos parang inilapat sa lips niya yung baga. No, ang sabi sa kanya nung anghel, malinis ka na, no? Na karapat-dapat ka na sa oras na ito. So doon tinawag ng Panginoon si Isaiah na sabi niya, sino ang isusugo ko? Sabi ni Yahweh. Sino ang isusugo ko? Ganyan, 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 ganyan. So sabi ni Isaiah, nandito po ako. Ako po ang isugo nyo.
Yan. So after sumagot ni Isaiah na isugo siya, ito yung sinabi ng Panginoon. Yung part na ito sa Luke chapter 8 verse 10 to 12 na kinote ni Jesus Christ, part po yan sa Isaiah chapter 6 verse 9. Na sinabi niya, nang sa gayon, tumingin man sila, hindi sila makakakita, at makinig man sila, hindi sila makakaunawa. So dito sa part na ito, sinabi na yan ni Yahweh, nung unang panahon pa lang, binigyan niya na ng babala si Isaiah na may mga taong makikinig sa'yo, pero may mga taong hindi makikinig sa'yo. Na kapag nag-share ka ng gospel, nag-share ka ng mabuting balita sa mga Israelita, may mga taong tatanggap nito at may mga taong hindi. Yun yung sinabi ng Panginoon kay Isaiah noong time na tinawag niya si Isaiah. So, ang commission ng Diyos kay Isaiah noon ay humayo siya at bigyang babala ang Juda para sila ay tumalikod sa kasalanan. Na kapag hindi sila tumalikod sa kasalanan at hindi sila nakinig kay Isaiah o sa salita ng Panginoon, ay isisend sila, paparusahan sila. No? Sa pamamagitan nun, pinatunayan ng Panginoon na siya ay gumawa ng paraan para i-reach out yung mga tao. Gumawa siya ng paraan para ipaalam sa kanila na may kaligtasan, pero at the same time, pinakita din ng Panginoon na kaya niyang parusahan ang mga Israelita. So doon natin mauunawaan that the Lord has proved that He made a good faith effort to save the people, and He proved that the Israelites deserve na parusahan din at the same time. So ngayon, ang purpose ng talinghaga, as per doon sa nabanggit natin na kwento ni Isaiah, no, ang purpose dito is yung message ng Panginoon ay ma-present sa lahat ng tao, no? Ipe-present siya sa lahat ng tao, pero may dalawang uri ng tao na makikinig. Yung isa ay spiritually sensitive at yung isa naman ay matigas yung puso para pakinggan ang salita ng Panginoon. So ngayon, they were a way of presenting God's message so those who are spiritually sensitive could understand, but the hardened would merely hear the story at hindi sila makakatanggap ng spiritual blessings. Ulitin po natin, no? So, yung purpose ng talinghaga, katulad nung tinatanong ng mga disciples kanina, no? Ang purpose ng talinghaga, kaya gumagamit ang Panginoon, is that pinaparating niya yung mensahe sa mga tao, number one, para sa mga tao na spiritually sensitive na makakaunawa, and there are these other people na matigas ang puso na kahit marinig nila ay hindi nila matatanggap yung mensahe. No? So, pangalawang konteksto po natin dito sa pagpapaliwanag tungkol sa talinghaga. Second context ay matatagpuan po natin yung mensahe mula doon sa parabola na binanggit ni Jesus Christ, doon sa parable of the sower. So, the people Jesus is referring to are represented by the first three soils. So, yung first three soils na binanggit doon, yung naihasik sa tabi ng kalsada, tas naihasik sa mga mabato, tas naihasik sa mga damuhan, ganyan. So, yung pang-apat po doon ay yung naihasik sa matabang lupa, no? So, yung konteksto na pinaparating ni Jesus Christ dito sa part na ito ay nagre-refer siya doon sa mga tao na tinutukoy niya doon sa first three soils na binanggit niya doon sa parabola. So, these are the people na nakikinig ng salita ng Panginoon pero hindi gumagawa ng effort para maunawaan. May ganun palang probability sa atin, ano? May ganun po palang mga instances sa buhay natin na naririnig natin ang salita ng Panginoon pero hindi pala natin nauunawaan. So pag-usapan po natin yan further later, no? So, ang purpose ng Panginoon, just to sum up po, no? Ang purpose ng Panginoon kung bakit siya gumagamit ng parabola, just to answer the question ng mga disciples and probably us din, na bakit nga ba gumagamit ng parabola ang Panginoon? Bakit nga ba nung unang panahon, ang way niya para ihatid yung message niya, parang gamit ang mga malalalim na kwento na kailangan mo pang isipin, kailangan mo pang pagbulay-bulayan. Bakit nga ba ganun? Hindi ba pwedeng idiretsuhin na lang ng Lord yung mensahe niya? So, just to sum up, the Lord is using parables o ang gumagamit ang Panginoon ng mga parabola because Jesus is giving us a test. Binibigyan niya tayo ng test. No, tinetest niya tayo, no? Na kung tayo pipiliin natin na mag-contemplate, kung tayo ay pipiliin natin na isipin
or unawain or mag-dig deeper or mag-research pa tungkol doon sa salita ng Panginoon, from there, makakaunawa tayo. Pero kung narinig lang natin yon at hindi tayo gagawa ng effort para maunawaan yon, yun yung sinasabi ng Panginoon doon sa last part ng verse na tumingin man sila, hindi sila makakakita at makinig man sila, hindi sila makakaunawa. Nakuha po natin ang ibig sabihin, yung purpose or layunin kung bakit gumagamit ng talinghaga ang Panginoon. Dahil gusto ng Lord na gumamit po tayo ng effort at ng utak para umunawa ng mga salita ng Panginoon. No? So that is our first point, ang layunin ng talinghaga. The Lord is using us, yung mga talinghaga, or the Lord is using parables para ma-encourage tayo, makita niya kung sino yung mga tao na willing na mag-dig deeper doon sa salita niya para mas maunawaan. No? So second point po tayo, dako po tayo sa ating second point. Mabilis lang po ang mensahe natin ngayon. Dako po tayo sa ating second point, ang kahulugan ng talinghaga. So diniscuss po natin yung layunin kanina, ano yung purpose ng talinghaga. So ngayon, i-discuss naman natin kung ano yung kahulugan ng talinghaga. Verse 11, ang sabi po dito, Verse 11 hanggang 12, sabi po dito, ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. So yung binhi na hinasik doon sa talinghaga, di ba binanggit sa talinghaga na merong isang nagtatanim na naghasik ng mga binhi sa tabi ng kalsada, naghasik ng binhi sa mga mabatong lugar, sa mga madamo. So ang binhi pala na yun, in-establish ni Jesus Christ, yun ay ang salita ng Diyos. Naintindihan po natin? Yun ay ang salita ng Diyos. Ang verse 12 sabi po dito, ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig. Dumating ang diablo at inalis nito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. So ito po yung first part ng first na binhi na hinasik doon sa parable, in-explain po ni Jesus Christ. So, ang binhi po na nalaglag sa gilid ng daan, yun lang po yung pag-uusapan natin ngayong umaga. So, sa mga susunod na linggo po, yung ibang mga binhi na hinasik sa iba't iba pang mga lugar, yun naman po yung i-discuss natin. Pero for this morning, ang pag-uusapan po natin ay yung mga binhing nalaglag sa gilid ng daan. No? Yung mga binhing nalaglag sa gilid ng daan, ang sabi po doon sa parabola ay dumating ang ibon, tapos tinuka-tuka yung mga binhi. So, nawala. No? Dumating ang ibon at tinuka-tuka yung mga binhi. Ang explanation po ni Jesus Christ dito, ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong, sabi, nakikinig. Sino po dito ang nakikinig ngayong umaga? Ayan, nakikinig naman po pala eh. So, ang mga taong nakikinig, so siya ay nagpo-pertain sa mga taong nakikinig. Dumating ang diablo at inalis nito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. No? So, posible po pala na tayo ay nakikinig, pero kaya palang kunin ng diablo ang salita ng Panginoon mula sa ating mga puso. So, tinanong ko po kanina kung sino po sa atin ang mga nakikinig. Marami po sa atin ang nakikinig. Pero ang point po natin dito, sino kaya ang makukuhanan ng diablo ng salita ng Diyos mula sa puso nating lahat ngayong umaga? Papayagan po ba natin na kunin ng diablo yung salita ng Diyos na itinanim sa atin ng Lord ngayong umaga sa puso natin? Nang ganon-ganon na lang. I just want to reiterate, hearing is different from listening. Pag-usapan po natin to. Ano ang kaibahan ng hearing at listening? Kasi ang sabi dito, nakikinig eh. Nakikinig siya, pero nakuha pa din ng diablo yung salita ng Lord sa puso natin. No? Hearing is different from listening. Ano nga ba ang hearing? Kapag sinabing hearing o pagdinig, tayo ay gumagamit ng physical na tenga. Yan, naririnig nyo lang po ako. Naririnig nyo po ba ako ngayon? Ayan. So yan po ang tinatawag na tayo ay nakikinig. Hearing, ginagamit po natin ng ating tenga para tayo ay makinig. That's hearing, no? Habang ang pakikinig naman or habang ang listening, no? Yung pagdinig at pakikinig, magkaiba po 'yon, no? Ang listening naman ay isang psychological way natin na nangangailangan ng paggamit ng utak para maunawaan yung mensahe. Naunawaan po natin. So, yung hearing, gumagamit tayo ng physical na tenga, pero ang listening po, gumagamit tayo ng utak para maunawaan natin yung mensahe. Naunawaan po natin ang mensahe?
Ayan, gumagamit po kayo ng utak. Praise God. So, sabi po dito, no, sila ay nakinig. They hear, and those along the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the word from their hearts so they may not believe and be saved. So, ibig sabihin po pala, kapag tayo ay hearing lang ang ginagawa natin, ang diretsyo po natin nun ay hindi tayo maniniwala or may not believe and may not be saved. Kapag hearing lang daw po ang ginagawa natin. So, ang encouragement sa atin ng Panginoon, tayo ay dapat nagli-listen. Gumagamit tayo ng utak para maunawaan ang mensahe. When you are just hearing, hindi po pala tayo gumagamit ng utak. Sabihin mo nga sa katabi mo, gamitin mo yan, kapatid. Gamitin mo yan, kapatid. Naluluma yan, kapatid. Nag-e-expire yan. Gamitin po natin ang utak, amen? Sino po dito ang may utak? Ay, magtaas po kayo ng kamay. Lahat po tayo may utak at ang encouragement po sa atin ng Panginoon, gamitin mo yung utak mo, kapatid, ay anak, binigay ko sa'yo yan, gagamitin yan. Diba? Kasi gusto ng Lord na we are not just hearing, but we are listening. We are using our brain to understand the message of the Lord. Amen? So, kaya ang Lord gumagamit siya ng mga parable Kasi gusto niyang gumamit tayo ng utak. Ang Lord gumagamit siya ng mga parabola na malalalim yung mga ibig sabihin para tayo, ma-encourage tayo. Ano ba ibig sabihin nito? Sige nga, gagamitan ko nga to ng utak. Maghahanap nga ako ng ibig sabihin nito. Magre-research nga ako sa internet. Gaano ba kahirap mag-research sa Google ngayon? Lahat po ay nasa internet na. Gumamit po kayo ng ChatGPT. Tanong niyo po doon, bibigay po sa inyong sagot. Napakadali na po ng teknolohiya ngayon, ng impormasyon, sobrang available na po online. So wala na po tayong rason para hindi po maunawaan ang salita ng Panginoon. Amen? So kung hindi po tayo marunong sa teknolohiya, sige, nandun na tayo sa idea na, sige, ang ating mga kananayan, ang ating mga kalulahan at kaluluhan ay hindi naman masyadong techy. Tanungin po natin si pastor, sila elder. Diba? Kung hindi po natin nauunawaan ang mensahe ng Panginoon, lumapit po tayo sa mga leaders natin para maunawaan ang mensahe ng Panginoon. The Lord is using the parables, no? Kasi gusto niya gumamit tayo ng utak para umunawa. Hindi yung papakinggan lang natin, papasok sa kaliwang tenga, lalabas sa kanan. 'Di ba? No? Ganun din po sa buhay natin 'Di ba? Minsan binibigyan tayo ng Lord ng mga sitwasyon sa buhay natin na parang, Lord, hindi ko maintindihan kung bakit binigay mo sa akin tong problema na to. Lord, hindi ko maintindihan kung bakit sobrang hirap ng buhay namin ngayon. Nag-church naman ako every Sunday. Nagbibigay naman ako ng tithes ko ng tapat. Na minsan, yung mga sitwasyon sa buhay natin, hindi na natin magets. Bakit ba nangyayari sa akin to? Bakit, Lord, bakit po binibigay mo sa akin to? Kasi nais ng Diyos na gamitin natin yung utak natin para unawain kung ano yung gustong gawin ng Lord sa buhay natin. At the end of the day, naniniwala po ako na sa lahat ng mga problema na pinagdaanan po natin, merong realizations na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Say for example, last week wala kang pera, tapos for the whole week naka-survive ka, tapos the next week okay ka na, tapos doon mo ma-realize na may purpose ang Lord kung bakit niya binigay ang problema na yon sa'yo. Say for example, may problema ka sa pamilya last month, tapos ngayon okay na. Tapos marirealize mo, meron lang palang lesson na itinuro sa iyo ang Panginoon bakit niya binibigay yung mga problema na yon or mga pagsubok na yon. No? Kasi nais ng Panginoon na gamitin natin yung pag-unawa natin para makita natin ang kabutihan niya sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Amen? So yun po yung goal natin every time na meron tayong mga bagay na hindi naiintindihan. Gagamitin po natin yung kakayahan natin para mag-isip. At yung pag-unawa natin, hahanapin natin sa Panginoon ng sagot kung bakit yung mga bagay na yun ay nangyayari sa buhay natin. Bakit tayo ay nahihirapan, bakit tayo ay may mga pasanin. Lahat yun ay hahanapin natin sa Panginoon. No? Alam niyo po, ito rin yung reason kung bakit maraming Kristiyano ang umaalis sa pananampalataya. No? Maraming Kristiyano na hindi na uma-attend ng church. Kasi hindi po natin nauunawaan. Nakikinig lang po tayo,
pero hindi natin ginagamit yung utak natin para maunawaan, no? Maraming Kristiyano, marami na po akong nakita at nasaksihan ng mga Kristiyano na umalis sa pananampalataya dahil sa iba't ibang mga rason. And isa ito sa mga paalala ng Panginoon na kung ayaw mong umalis sa pananampalataya, tayo ay matutong umunawa. Tayo ay matutong mag-listen. Gumamit ng utak para unawain ang ating mga sitwasyon or ang mensahe ng Panginoon sa ating mga buhay, no? So, merong mga Kristiyano na pumupunta lang sa church para makinig. Tapos pag-uwi, hindi na maalala kung ano yung pinakinggan sa church. 'Di ba? Sino po ang ganun sa atin? Huwag na po kayo magtaas ng kamay, sa isip na lang. A-attend ng church ng umaga, sa gabi, tatanungin mo, ano nga ulit yung preaching ni pastor kaninang umaga? Ano nga ulit yun? Tas hindi ka pa nag-notes, hindi ka pa nagsulat sa notebook mo, anong babalikan mong mensahe ngayon? Ang point po natin doon, ano yung point kung bakit ka pumupunta sa church kung hindi ka naman uunawa ng mensahe ng Panginoon? Para lang makita yung mga churchmates mo? Pumupunta ka sa church para makita lang yung mga churchmates mo? Pumupunta ka lang sa church para umawit ng papuri and maramdaman mo lang na masaya ka kasi umaawit ka just to feel good? Ano yung purpose kung bakit ka pumupunta sa church? Na pag uwi mo, wala ka namang bit-bit na mensahe ng Lord. 'Di ba? And yun yung isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga Kristiyano po ang nawawala dahil hindi po tayo marunong mag-listen. Hindi po tayo marunong umunawa. Uma-attend ka ng church, nakikinig ka sa salita ng Panginoon, wala kang naunawaan. Tapos pag dumating ang mga problema sa buhay, nagkanda, gulo-gulo na ang buhay mo, aalis ka na lang sa church kasi sisisihin mo na ang Lord Lord, faithful naman ako, uma-attend naman ako ng church Bakit ganito yung sitwasyon ko sa buhay? Hindi ka naging founded sa mga pangako ng Lord. Hindi mo na maalala na ang Lord ang magtataguyod sa'yo, ang Lord ang lalaban para sa'yo, na mayroon siyang promise na kapag ginawa mo to, gagawin niya to. Hindi mo na maalala yun kasi hindi naman natin naunawaan. Yun yung dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang tumatalikod sa pananampalataya dahil at the end of the day, wala po tayong nauunawaan. So ang encouragement po sa atin ng Lord ngayon, unawain natin ang Lord. Unawain po natin ang salita ng Panginoon. Nais ko po kayong bigyan ng 10 reasons why. 10 reasons why people turn away from Jesus. No? Bakit tayo tumatalikod sa pananampalataya sa Panginoon? Okay, first point. First reason bakit tumatalikod ang mga Kristiyano sa pananampalataya sa Panginoon is because of the disgust in other Christians. I know na experience po natin ito for a long time. Lalo na dito sa church natin, no? Hindi naman po maiiwasan yun dahil lahat po tayo ay makasalanan. Lahat po tayo ay nangangailangan ng awa at habag ng Panginoon. No? We experience disgust in other Christians. That's why we turn away from Jesus. Na nasaktan tayo, tas hindi nag-sorry. Tapos masakit magsalita. Hindi ka naiintindihan pag nagsasalita ka, ayaw kang pakinggan pag nagpapaliwanag ka, lagi kang pinapagalitan, masama yung ugali, ganyan. Feeling mo na mas okay pang kasama yung mga tao outside church compared sa mga tao inside church kasi mas nasasaktan ka nila. Alam nyo, mas okay talaga silang makasama kung ang perspective mo ay gusto mong maging masaya. Kasi hindi ka nila pipigilan sa mga bagay na gusto mong gawin kahit mali yun Pero inside church, we would appreciate na yung mga tao dito sa church na ito ay genuinely mahal tayo. That's why kinokorek tayo sa pamamagitan ng mga salita. Minsan masakit, minsan hindi. Pero ang point po dito, how do we take it? Minsan the reason why bakit tayo tumatalikod kay Jesus ay dahil sa mga tao. Magkaiba po si Jesus at ang mga tao. Kung gusto nating talikuran ang mga tao, we can do it. Pero hindi yun dahilan para talikuran natin si Jesus Christ dahil lang sa mga tao. Amen. Second reason why people turn away from Jesus is disappointment with God. Na feeling mo, hindi ka pinapakinggan ng Diyos. Feeling mo, hindi pinapakita ng Lord sa'yo yung gusto niyang gawin sa buhay mo, na hindi sinasagot ng Lord yung mga prayers mo,
na kapag ang perspective mo ay hindi na-meet ng Lord yung expectations mo, tumatalikod ka na sa Panginoon. Pero kapatid, sino ba tayo para mag-set ng expectation sa Lord? Sineset natin yung expectations natin sa Lord na, Lord, you are my provider. Lord, you are my healer. Pero bakit, Lord, you are my provider, pero bakit wala kaming makain? Lord, you are my healer, pero bakit ang tagal ko nang may sakit? Lord, you are loving, pero bakit ang dami kong problema sa buhay? Kala ko ba mahal mo ko? Diba? God is listening to our prayers, pero dumadating sa punto na sineset natin yung idea na expectations natin na, Lord, nakikinig ka sa prayers ko, pero dumadating sa punto na tinatanong mo ang Lord, Lord, nandiyan ka ba talaga? Nakikinig ka ba talaga? Sometimes, yung disappointment natin sa Panginoon is the reason why we turn away from Jesus. Which is, at the end of the day, we should realize, who are we? Sino ba tayo para mag-set ng expectation sa Lord? Tayo ay mga nilikha niya lang. At kaya niyang gawin kung ano yung gusto niya. Let Him be. At tayo, ang purpose natin is to glorify Him in everything that we do and not to be disappointed doon sa mga expectations na hindi natin nakikita na namimit ng Lord sa atin. Kasi in the first place, dapat hindi tayo gumagawa ng expectation sa Panginoon. So, ang may mensahe na tayo ay dapat expectant, meron tayong expectant heart sa Panginoon na sa pamamagitan ng pananampalataya ay nag-e-expect tayo ng mga pagpapala mula sa Panginoon. Pero at the end of the day, yung expectant heart na yun ay dapat hindi naghahari sa atin. Hindi dapat yun yung main purpose natin kung bakit tayo sumusunod sa Panginoon. No, Lord, susunod ako sa iyo kasi sabi mo, bibigyan mo ako ng gantong pagpapala. Tapos pag hindi binigay sa iyo ng Lord yung pagpapala na yun, titigil ka na sa ministry. Kasi hindi na-meet ng Lord yung expectations mo sa Kanya. That's why, hindi tayo dapat nagsiset ng expectation sa Panginoon. Pero we should have an expectant heart that the Lord is doing something good in our lives. Amen. Next reason why people turn away from Jesus ay ang mga kahirapan natin sa buhay. Sino po dito ang nahihirapan? Grabe, wala pong nahihirapan. Sino po dito ang nahihirapan sa buhay? Marami po tayong mga paghihirap sa iba't ibang aspeto ng buhay natin. Be it physically, be it financially. Diba? Ang hirap ng buhay, ang taas po ng bilihin ngayon. 20 pesos na po ang pansit canton. Piso na po ang fishball. Dos na po ba? Dos na po ang fishball, grabe. 50 cents lang po yun dati. Ang hirap po ng buhay ngayon. Yung 1,000 pesos mo dati pag nag-grocery ka, ilang box na yung dala mo. Pero ngayon, supot lang ang dala mo. Hindi pa puno. Ang mahal po ng bilihin. Ang dami po nating problema. Minsan itong mga problema po na ito, yung nagiging dahilan kung bakit we turn away from Jesus. Na kapag feeling mo, na feeling natin, sa pagsunod natin kay Jesus Christ, parang wala tayong nakikitang, alam mo yun, mga blessings na natatanggap, na parang, Lord, bakit yung ibang hindi naman naglilingkod sa'yo, ang dami nilang pera? Ba't ako wala akong pera? Diba? Alam niyo po sa totoo lang, pag sumunod tayo kay Jesus Christ, mas marami tayong kahirapan. Mas marami tayong paghihirap na pagdadaanan. No? Nandiyan yung hidwaan sa mga relasyon, no? Na kapag sumunod ka kay Jesus Christ, tatanungin ka ng pamilya mo, bakit ka nagbibigay ng 10% na tithe sa church? Wala na nga tayong makain, bakit ang laki-laki ng perang binibigay mo sa church? Dahil doon, nagkakasiraan na kayong pamilya, hindi maunawaan. That's the reason why encouragement sa mga kabataan, humanap po tayo ng partner na parehas ng pananampalataya. Para in the future, wala po tayong problema. Amen, mga kabataan? Wala po ako marinig. Grabe, mga kananayan pa yung nag-amen. Grabe naman. Amen, mga kabataan? Mga kananayan pa rin narinig ko. Grabe kayo. Sa pagsunod po natin sa Panginoon, napakarami po nating kahirapan. Nandyan yung pag-uusig, na parang feeling mo, tinatakwil ka ng mga friends mo kasi nagha-hallelujah, praise the Lord ka. Na parang hindi ka in kasi hindi ka in doon sa kung ano yung
trend ngayon na hindi ka makakaldag sa TikTok. May mga bagay na inuusig tayo dahil sa pananampalataya natin. And that's hard. Hindi po natin pwedeng itago yun. Mahirap yung buhay na laging may expectation sa'yo yung mga tao. Na kapag sobrang gumawa ka ng mabuti sa kanila, tapos isang mali mo lang na nakita nila, masama na yung tingin nila sa'yo. And the expectations for us as Christians ay mataas. Kasi ganun na yung naset noong unang panahon eh. Unang panahon pa lang po namin, parang pag sinabing born again ka, dapat mabait ka. Pag sinabing born again Christian ka, dapat kahit magalit ka, mahinahon ka lang magsalita. Ang hirap po, di ba? Na kapag nagalit ka, tapos sumigaw ka na, ay grabe, ang Christian sumigaw. Parang maling-mali ka na. Di ba? Pero doon po yung part na mahirap pong maging Kristiyano. Dahil isusuppress natin yung sarili natin para lang ingatan yung pangalan ni Jesus Christ. Yung pangalan ng pagiging isang Christian. No? Nandyan yung itatanggi ka ng pamilya mo. May mga movies po tayo napapanood na dahil sa pananampalataya nila, pinalaya sila sa bahay nila. Hindi pa naman po natin na-experience palayasin. Hindi pa. Pero may mga Kristiyano na dahil sa pananampalataya, pinalayas po sila. Tinakwil sila ng pamilya nila, pero nagpatuloy po sila sa pananampalataya. And tayo, hindi pa po tayo umaabot sa ganong punto, pero may mga pagkakataon po sa buhay natin na tinatalikuran po natin si Jesus Christ dahil sa mga simpleng bagay na ganon. Diba? Napakahirap po ng buhay. Sa simpleng salita, ang patuloy na pagtawag na dalhin ang ating krus, no? Bitbitin ang ating krus at sumunod kay Jesus Christ ay maaring magdulot ng mas marami pang mga kahirapan sa buhay natin. Pero it should not be a reason for us to turn away from Jesus. Hindi po dapat yun yung mga dahilan kung bakit tayo ay tatalikod kay Jesus. Next reason why we tend to turn away from Jesus Christ ay dahil maraming distractions. Distractions. Ang dami pong distractions sa ministry, sa mga kabataan. No? Kasi po, yun po yung usual na mga nakakausap ko mga kabataan. So sa mga kabataan, dumadating yung point na nagko-commit tayo sa ministry. Pero dahil sa mga gawain sa school, lalo na yung mga gawain po na hindi naman kailangan na makakontribute para makagraduate ka, pero gusto mo lang gawin, mga extracurricular activities, ginagawa po natin. Tapos nadidistract tayo dun sa mga bagay na yun at hindi na natin nagagawa yung ministry natin. No? Makikita natin na una, sobrang passionate nitong mga tao na ito sa ministry, tapos dumating yung ilang buwan, dumaan yung ilang taon, dumaan yung ilang mga panahon, tamad na, no? Nananalangin na magka-work, tapos nung nagkaroon ng work, hindi na nag-church. Nanalangin na magkaroon ng negosyo, binless ng Lord yung negosyo, tapos yumaman, umalis ng church. Diba? Nagkaroon ng bagong hobby, pero dahil doon, kino-compromise na ang pag-worship service. Napakarami pong distractions na ginagamit ng kaaway para tumalikod tayo sa pananampalataya natin kay Jesus Christ. No? Next reason why we turn away from Jesus Christ ay dahil sa mga discouragements natin sa buhay. Ito, marami na po akong na-encounter nito. Madami na po akong na-encounter na mga taong umalis sa church dahil na-discourage. No? Na kapag feeling mo, you have given everything sa ministry, nag-effort ka, yung time mo, yung resources mo, yung talent mo, ibinius mo sa ministry, tapos in the end, imbis na ma-appreciate ka, pinuna pa yung mga mali mo. At dahil doon, na-discourage ka na. No? Meron din po akong mga na-encounter, nakita ng mga Kristiyano na tumalikod sa pananampalataya dahil na-discourage kasi feeling niya hindi siya enough to do the ministry. Feeling niya, hindi siya para doon. Na parang ang tagal-tagal ko nang ginagawa to, pero bakit parang hindi ako nag-i-excel? Bakit parang hindi ako nag-i-improve? May mga pagkakataon din na nadi-discourage tayo dahil sa mga tao. Sa kung paano tayong tinatrato ng mga tao. No? One of the reasons then why people turn away from Jesus ay dahil sa mga doubts natin. No, ito po isa to sa mga gusto kong establish ngayong umaga. No? Dahil sa mga doubts natin, this is one of the main reasons why people turn away from Jesus. Doubt sa katotohanan na tungkol sa Panginoon. No? Pagdududa kung totoo ba talaga itong pananampalataya natin,
nagdududa tayo na parang ito ba talaga yung totoo? Napakaraming mga relihiyon sa mundo, pero totoo ba talaga to? Ganyan. That's the reason why we have to understand the gospel. That's the reason why the Lord is encouraging us to use our minds, to use our brains, to understand the message of the Lord. Read and understand the word. Sino po dito ang nagde-devotion? Sana po maging culture po ng church natin ang mag-devotion. Because that is yun yung pagkain nating spiritual everyday. Na kapag hindi po tayo kumain sa isang araw, manghihina po tayo. No, kahit one verse devotion. Kumuha ka ng isang verse sa Bible, yun yung i-devotion mo, isulat mo lang kung ano yung naintindihan mo. That's it. Wag lang po nating aalisin sa isang araw na hindi po tayo magbabasa ng salita ng Panginoon or hindi man lang po tayo makikinig habang nasa biyahe, imbis na makinig ka ng mga secular music kapag papasok sa work or pauwi galing work or habang nagluluto, habang nagsasaing, habang naglilinis ng bahay, magpatugtog ka sa radyo. Magpatugtog ka sa YouTube, naka-Android TV naman po ata kayo. Magpatugtog po tayo or kaya mag-play po tayo ng mga podcasts. Napakarami. I-play po natin, i-follow nyo po at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ng church. Church natin. Cornerstone Community. Search nyo po sa YouTube. Nandun po yung lahat ng preachings natin simula po nung pandemic hanggang ngayon. Nandun po yung mga preachings natin. Pwede nyo pong ulit-ulitin yun. Kahit yun po yung i-devotion natin. Okay po siya. Wag lang po nating padadaanin ng isang araw nang wala po tayong i-feed sa sarili natin. Amen? Maaasahan po ba ng Lord sa atin yon? Amen? Amen. No? That's the reason why we have to understand the gospel. We have to read and listen and understand the word of God. Kasi kung wala at siniran ka ng magaling magsalita na kulto, na gusto kang paniwalain na kung may God the Father, may God the Mother din. Alam niyo po, ang galing po nilang magsalita. Sa totoo lang. Sa PUP po, nung nag-aaral pa po ako, parang first year college po ako or second year college, meron po sa dome namin, may hawak silang iPad. Social, naka-iPad. Yeah. Eh di may hawak silang iPad, sasabihin nila, pwede bang mahingi ang 10 minutes ng oras mo? Ayan. Eh ako naman curious po ako. Ganyan, parang ano ba i-share sa akin ito? Eh di sige, pumayag po ako. Ang galing niya pong magsalita, sinishare niya po sa akin ang God the Mother. Kasi kung may God the Mother, hindi daw po pwede, kung may God the Father, hindi daw po pwedeng walang God the Mother. No? At kung wala po tayong foundation sa salita ng Panginoon, sinasabi ko po sa inyo, mabilis po tayong maluloko. Dahil magaling po silang magsalita. Kung hindi po natin alam ang mga konteksto ng Biblia, at babatuhan tayo ng babatuhan ng mga verses na parang sususong naman doon sa sinasabi nila, maniniwala po talaga tayo. No? Magaling silang magsalita, maganda yung ayos nila, edukado silang kung papaano silang magsalita. And madali po tayong maloko pag mga ganun. Diba? Kaya yun po yung reason, that's why we encourage everyone to do our devotions. No? To attend discipleship groups. Para po sa mga kananayan, sa mga katatayan, mag-attend po tayo ng mga discipleship groups sa mga kabataan, sa mga kananayan na may mga anak dito sa church. I-encourage po natin sila na umattend ng mga discipleship groups. Kasi from there, matutulungan tayong unawain ang salita ng Panginoon. May tulong po yun para maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Unlike kapag nasa bahay ka, syempre tinatamad ka. Yan. Eh pag pumunta ka sa church at sama-sama kayong nag-aaral ng salita ng Panginoon, mas madali po nating mauunawaan. Amen? Kaya na-appreciate po natin ang church natin that every after worship service, nagkakaroon po tayo ng mga groupings. At na-appreciate po natin ng bawat isa na uma-attend po tayo ng mga groupings. Nag-e-effort po tayo na makisama doon sa mga groupings natin para maunawaan kung ano ang salita ng Panginoon. At yung mga bagay na hindi natin maunawaan. At the same time, nakakapag-share po tayo ng buhay natin, nakakapag-share tayo ng mga struggles natin, nakakapag-share tayo ng mga bagay na hindi natin na-share sa ibang tao. Yung doubt ay isa sa mga reasons why we turn away from Jesus. That's why we should eradicate the doubt. Tanggalin po natin yung duda kung totoo ba itong pananampalataya natin. Let us work on our faith. Basahin natin ang salita ng Panginoon. From there, papatunayan po ng Diyos ang sarili niya sa atin. I am telling you with all confidence that the Lord is working every time that we are working with Him also. One of the reasons also why we turn away from Jesus ay dahil sa mga desires natin. Alam niyo po, ito yung isa sa mga
Napakaraming mga dahilan na nakita ko, especially dito sa church natin, na may mga tao na umalis dahil gusto nilang i-fulfill yung desires nila. Gusto kong pumunta sa ganito, gusto kong makapunta sa ganyan, gusto kong matry to, gusto kong matry yan, gusto kong ma-experience to, gusto kong ma-experience yan. Sa church, isusuppress ka. Sa church, pagbabawalan ka. Kasi alam natin na hindi makakabuti para sa'yo. Pero dahil gusto mong ma-experience sa mga bagay na yon, you turn away from Jesus. The reason, kapag umalis tayo kay Jesus Christ, we feel that we are free. Pero kung titignan natin, kung susumahin natin yung istorya ng buhay natin, the time that we turn away from Jesus, sa perspective natin, for us to be free, ay lalo po tayong nakukulong. Nakukulong sa kasalanan. No? Yung desires natin, na gusto natin ganito, matry yung ganyan, puntahan yung ganito. Sabi nga, live my life to the fullest. Ganyan. Sabi nga nung iba, ng mga millennials, YOLO daw. You only live once. Pero Hebrews chapter 9 verse 27 telling us that we also die once. And after that, to face judgment. If we only live once, we also die once lang. Na kapag namatay tayo, after that, we face judgment. Wala na po tayong choice doon. Pag namatay tayo at i-face na natin yung judgment, wala na po tayong choice. Hindi na po tayo pwedeng magmakaawa kay Jesus. Lord, sorry. Kasi nilive ko lang yung life ko. Pwede bang sa langit ako mapunta? Pwede, bigyan mo pa ako ng second chance para magbago sa lupa, Lord. Buhayin mo ako ulit. Para masunod na kita. Ay, binargain mo pa kay Jesus para masunod ka. Wala na po tayong chance para magbago pag namatay po tayo. That's why, nandito po tayo sa church at ini-encourage po ang bawat isa po sa atin of the things that the Lord wants us to work on. Yung mga gusto at ayaw ng Panginoon, itinuturo po natin dito sa church. No? Hindi lang po yung mga gusto nating marinig. Maging yung mga bagay na masasakit para sa atin, itinuturo po natin sa church. Dahil ayaw po natin na at the end of the day, haharap tayo sa Panginoon, tapos sasabihin, yung church nyo ba tinuro yung ganito? Bakit hindi mo yan alam? Yung church nyo ba, in-emphasize to sa church nyo, sinabi naman pala sa'yo, bakit hindi mo ginagawa? Kasi Lord, hindi naman siya masyadong dinidiin sa akin eh. No? When we have our desires to turn away from Jesus, no? Manalangin po tayo. Kapag nakakaramdam po tayo ng desires to do something that is away from Jesus, we read the Bible, we pray. No? Alam niyo pa, meron po akong isang kabataan na nakausap nitong nakaraan. Sabi niya, alam mo kuya, hindi ako dapat a-attend ng discipleship group natin eh. Kasi naiinis ako eh. Bad trip ako eh. Hindi dapat ako a-attend eh. Pero dahil nag-pray kami, sige na, attend na ako. Imagine yung change na nagagawa kapag gumagawa tayo ng mga spiritual things. Na dahil meron ka ng desisyon na gawin itong bagay nito, pero pag ginawa mo yung spiritual thing na yon, nagbasa ka ng Bible, nanalangin ka, the Lord is automatically turning your heart, no? Changing our hearts into something na more beautiful para masumunod sa Kanya. No? That's why we encourage all of us na kapag may desires tayo to turn away from Jesus, we should read the Bible. We should pray. Amen? Amen? Miss Malakas. Love it. Okay. Next. Next reason why we turn away from Jesus ay yung distance. Isa po ito. Ito mga top reasons po ito, no, yung distance. Alam niyo, pag lumalayo po tayo sa Panginoon, pag lumalayo po tayo ng lugar, mas lumalayo tayo sa Panginoon. I mean, that's for some instances, no, na parang, kunyari ako, lumipat ako sa Tugigaraw, tapos di na ako nag-church. Siyempre, mas malalayo ako sa Panginoon. No? Physical distance, na kapag malayo ka, mas mapapalayo ka. Cliché example ay kapag inalis mo sa isang bonfire ang isang kahoy, tas nilagay mo sa gilid na wala siyang kasama, mamamatay yung ningas niya. Mamamatay yung apoy niya kasi wala na siya doon sa mga kasamahan niya na nag-aapoy. No? Unless you are deeply rooted. That's why we appreciate yung mga kapatid natin na nangibang bansa, tapos after nun, uuwi dito, pero deeply rooted pa din. Alam nyo, naalala ko yung kwento ni Kuya Jomel nung time na umuwi po siya. Sinundo po namin siya sa airport, tapos habang pauwi po kami,
nagkikwento siya na parang yung mga kasamahan niya doon, dahil sobrang lungkot daw po sa ibang bansa, naghahanap ng kasiyahan. Diba? Nagkakabit-kabit na. Ganyan. Na may mga asawa sa Pilipinas pero naghahanap ng doon. Diba? So, alam mo, kung hindi ka deeply rooted sa Panginoon, matitempt din talaga eh. Kasi syempre, emotion mo yun. At yung physical desires mo, yung emotional desires mo, kailangan ma-feed. Pero kayang i-feed yun ng Panginoon kung gugustuhin po natin at willing tayong magpa-feed sa Lord. Amen? So yun yung isa sa reasons. The distance is one of the reasons why we turn away from Jesus. And lastly, the reason why we turn away from Jesus ay yung deceit. 1 Peter chapter 5 verse 8, ang sabi dito, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway nyo ay parang liyong umaatungal at aaligid-aligid na naghahanap ng masisila. Binibigyan po tayo ng babala ng Panginoon na ang dyablo daw po ay parang leon na umaatungal na pag-alagala lang dyan, naghahanap ng masisila. At kung hindi po tayo deeply rooted sa Panginoon, madali po tayong madedeceive. Madali po tayong maloloko. Nandyan ang friends. Nandyan ang social media. Nandyan ang iba't ibang mga social networking sites, mga websites. Nandyan ang napakagaling na mga public speakers, mga influencers, mga artista, mga idols, mga singers. No? Magagaling magsalita, magagaling kumanta, magagaling tumugtog, magagaling umacting, magaling magpatawa, magaling sila sa lahat. Kaya nga sila nakakapangloko kasi magagaling sila eh. Kaya sana ginagalingan din po natin na bantayan ang sarili natin para hindi tayo maloko. Kung magaling po silang manloko, dapat magaling din po tayong hindi magpaloko. That's why we are encouraging everyone to be deeply rooted in the Word of God. That's why we are encouraging everyone to do our devotions every day, to read the Bible every day, to pray every day. Alam nyo, Sunday school pa lang po, ine-establish na yan. Sabi doon, read your Bible, pray every day. Pero ano pong ginagawa natin? Lumaki na po tayo at lahat inaagiw na po yung Bible natin sa bahay. Basahin po natin ang Biblia. Pupunta po tayo sa church, wala man lang tayong dala. Wala tayong dalang Bible. Sa cellphone natin, wala man lang naka-download na Bible. Samantalang ang daming apps. No? Madali po tayong maloloko. Sa totoo lang, sa panahon po ngayon ha, alam niyo po, na-appreciate ko yung mga nasa discipleship groups ko na nagre-raise sila ng concern. Kuya, alam mo, meron ako napanood na ganito yung sinabi niya. Totoo ba to? At least nagre-reconfirm po. No, pwede po natin gawin yun sa mga discipleship groups natin. Na kapag may napanood po tayo sa YouTube, napanood po tayo sa TikTok na hindi natin naiintindihan kung totoo ba yun, i-confirm po natin sa mga pastor, sa mga leaders natin sa discipleship groups. And we are more than willing to answer. Kung hindi po namin alam yung answer, magre-research po kami. Para matulungan po natin ang bawat isa. Huwag po tayo magpapaloko. Because that's one of the main reasons why we turn away from Jesus. Kaya nga po, encouragement din sa atin, i-honor naman natin yung effort ng mga nagtuturo sa atin. Na kapag nagtuturo sila, makikinig po tayo. Hindi po natin tutulugan ng preaching. Hindi po natin tutulugan ang ating mga discipleship groups. Hindi po natin, hindi a-attendan ang ating mga groupings dahil lang sa ayaw natin. I-honor po natin ang effort ng mga nagtuturo sa atin. And as well as in the same way, i-honor po natin yung effort natin sa sarili natin na mag-show up. Kasi sayang naman, nag-show up ka na. Pero pupunta ka, tapos wala ka namang bitbit pa uwi. Sayang ang panahon. Nagsayang ka ng effort, nagsayang ka ng oras. So i-honor din po natin yung sarili natin na kapag nag-show up tayo, make sure na mayroon po tayong bibit-bitin pa uwi. Amen. Sa susunod po, sana ang isharon po natin ay ang salita ng Panginoon. Balutin po natin ang salita ng Panginoon sa puso natin. Itago po natin yan at bitbitin kahit saan po natin dalhin. Dito na po ako magtatapos.
Lucas chapter 8 verses 10 to 12. Sumagot si Jesus, ipinagkaloob sa inyo na maunawaan ang mga hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos, ngunit sa iba namay sa pamamagitan ng talinghaga nang sa gayon, tumingin man sila hindi sila makakakita at makinig man sila hindi sila makakaunawa. Ang paliwanag tungkol sa talinghaga, ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig. Dumating ang diablo at inalis nito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Ito po ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Tulad ng purpose ng talinghaga, matuto po sana tayong magsaliksik ng katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Hindi yung papasok sa isang tenga, lalabas sa isa. Dahil kung ganon, madali po tayong matatangay ng diablo. Madali po tayong matatangay ng diablo, nakahahantungan po natin ay hindi pagkaligtas at hindi pananalig sa Panginoon na dadating sa punto na tayo ay tatalikod sa Diyos at iiwan natin ang pananampalataya natin. Nais ng Panginoon na matuto po tayong makinig, matuto po tayong umunawa at maging mapagmatsyag sa ating mga pananampalataya dahil baka unti-unti na pong tinutukan ng ibon ang mga salita ng Panginoon sa puso natin. Hanggang sa maubos, hanggang sa hindi na po natin napigilan, hanggang sa wala na po tayong pagkakataon para magbago. Luke chapter 8 verse 8, makinig ang mga may pandinig. Matthew 24 verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Saglit po tayo manalangin. Heavenly Lord, we thank you sa oras na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat sa pagkakataon, O Diyos, that we are encouraged this morning na kami po ay matutong makinig at umunawa ng iyong mga salita. Sa umagang ito, Panginoon, we continually acknowledge that we can do nothing apart from you, Lord. We cannot understand really what your words are. That's why, Lord, sa umagang ito, humihingi po kami ng tulong sa iyo. Hindi namin to kaya, Lord, nang mag-isa kami. Kailangan namin ng iyong banal na spirito para gabayan po kami. That's why, Lord, we continually welcome you in the midst of us. We continually welcome you in our hearts, in our lives, in our everyday living, Lord God. Patuloy na iniimbitahan ka namin na sa araw-araw ng aming mga buhay ay dadako kami sa aming mga pananalangin sa pagbabasa ng iyong mga salita at sa pagtatalaga ng aming mga oras para makinig sa kung ano yung nais mong sabihin sa amin. Salamat, Panginoon, sa aming mga kapatid na naririto ngayong umaga. That I believe, Lord God, that you are working on in our hearts today. That right now, Panginoon, may ginagawa ka na po sa aming mga puso. That you are changing us, Lord God. That you are giving us this heart to obey you, to glorify you in everything that we do. Especially sa aming pagbabasa at pakikinig ng iyong mga salita. We thank you, Lord, for the parable that you have given us. Na naunawaan namin, Panginoon, na may iba't ibang uri ng puso, iba't ibang uri ng tao. At nawa, Panginoon, ang dalangin namin na kami ay maging doon na nakabaling, Panginoon, sa ika-4 na halimbawa mo na matabang lupa na hinasikan ng buto at doon ay tumubo, namunga, at nagpatuloy sa pagiging buhay. Nawa, ganun po kami sa iglesyang ito, na hindi po kami magiging tulad ng mga binhi na hinasik sa tabi ng kalsada at madaling tinuka ng ibon. Mga salita ng Diyos na itinanim sa aming mga puso, pero dahil hindi po namin nabantayan, madaling nakuha ng diablo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na dinidisregard po namin ang iyong mga salita. Sa mga pagkakataon, Lord God, na hindi namin tinitignan ang iyong mga salita bilang isang importanteng bagay sa aming pang-araw-araw na buhay. Na hindi namin tinitignan ang pananalangin bilang something na makakapagpalakas sa aming pananampalataya. Lord, patawarin mo kami and encourage mo kami, Lord, na sa araw-araw ng buhay namin, maalala namin na manalangin sa iyo, magbasa ng iyong mga salita, at mag-spend ng time to glorify you in everything that we do. Salamat, Panginoon. Nawa ang mensahe namin ngayong umaga ay mag-minister patuloy sa aming mga buhay at makita namin ang iyong kabutihan sa araw-araw, Panginoon, sa bawat oras
at sa bawat minuto, Panginoon, na aming ginugugol sa mundong ito. Salamat, Lord. Sa inyo po namin nagkakatiwala ang lahat at ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.